Good day sa lahat. I'm Alvin Rosales, ang inyo pong financial educator. Ngayon, pag-uusapan natin, paano ba tayo makakapagsimula sa stock market or paano tayo magiging partner ng mga malalaking company through mutual fund. Yan. So, by the way, ito po yung aking QR code. Pwede nyo pong i-scan para at least maano nyo po ako, ma-add nyo po ako sa Facebook and ma-message nyo po ako. Lahat po ng information ko is nakalagay po dito. Yan. Ang company po natin is International Marketing Group and ito po yung mga kilalang personalidad na sumusuporta sa atin sa pagtuturo ng financial education. Yan. And bago tayo pumunta sa pag-i-invest, kailangan muna nating maunawaan bakit ba natin kailangan mag-ipon sa ngayon or bakit ba natin kailangan matutunan yung stock market or investment. Meron tayong tinatawag na dalawang season sa buhay natin. Number 1, yung productive years, and number 2, yung non-productive years. Sa productive years, from age 20 to 60 years old, yan yung panahon na malakas pa tayo. Yan yung panahon na may income pa tayo, yan yung mahaba yung time natin, lalo-lalo na sa pag-iipon. And napaka-critical ng productive years. So bakit? Ito yung panahon na nagpo-produce tayo para sa ating pamilya. Nagpo-produce tayo para may pantustos, kumakayod tayo para may sweldohin. Kumakayod tayo para merong makunan ng pagkakakitaan. Puproduce tayo para sa family, at the same time, dapat ito yung panahon na nagpe-prepare tayo para sa ating non-productive years. Ulitin ko po Sa panahon ng productive years, dapat nagpo-produce tayo at the same time, nagpe-prepare na tayo para sa ating non-productive years. Ang non-productive years from 60 to 100 years old, iyan yung panahon na wala na tayong income. Kahit anong sipag po natin sa trabaho, darating at darating yung panahon ng pagtanda. Darating yung panahon ng panghihina. Kahit gaano tayo kasipag, titigil po tayong magtrabaho. Okay? So, ibig sabihin, talagang dumarating yung panahon ng pagre-retire. And then, lahat ng mga bagay na naipon mo during productive years, dyan mo siya aanihin. Magiging dependent ka dyan. No? And dalawa lang kasi yung pwedeng mangyari sa atin. Kapag hindi tayo nakapag-prepare, pwede tayong maging pabigat or financially struggle pagdating ng pagtanda. Sorry sa term, pero just imagine kung wala kang napaghandaan pagdating mo ng retirement, kaninong income o kaninong pera ang uubusin mo. Or kung nakapag-prepare ka, pwede kang maging suporta at blessing sa mga tao or financially secured. No, just imagine 87% ng senior citizen walang sapat na retirement savings. Based po yan kay Benjamin Jokno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, governor po siya ng Bangko Sentral. No, kaya nga po, marami po sa atin talaga mga Pilipino, matagal nagtrabaho pero pagdating ng dulo, financially struggle or financially broke. So, ang question, saan natin gustong mapasama? Financially struggle or financially secure? Siyempre, lahat tayo gusto nating maging financially secured pagdating ng panahon. Pero ang question, paano natin pinaghahandaan yung ating pagtanda? Kasi 100% darating naman talaga yung panahon ng panghihina o darating yung panahon ng pagkakasakit, panahon ng pagre-retire. No, ang tanong lang is paano natin pinaghahandaan yung panahon na hindi na natin kaya magtrabaho. Yan yung pag-uusapan natin sa mga susunod na slides. Kasi kung wala kang napaghandaan, tandaan nyo po, alam na natin kung ano yung future na meron tayo. Okay, so sige sir, gusto kong maging financially secured. Paano po ba? Tandaan po natin, kapag gusto nating maging financially secured, dapat may ngayon pa lang meron na tayong mga blocks na binibuild. Ulitin ko po kung gusto nating maging financially secured, ito yung mga blocks na dapat nabibuild natin habang tayo po is malakas kumita. No, unti-unti, higit sa lahat, tama at sunod-sunod. No, tingnan nyo po, itong mga blocks na to, alin sa mga blocks na to ang hindi importante? Kung mapapansin nyo po, lahat po ng mga blocks na yan, importante. Ang question, alin sa mga blocks na yan ang meron ka? Diba? And alin sa mga blocks na yan ang wala ka? So dito pa lang malalaman na natin ano yung future na meron.
Diba? Tingnan niyo po ang healthcare. Kailangan natin? Hindi. Kailangan, di ba? Pangalawang question, meron ba tayo? Wala. Kapag wala, malaki na yung problema. Kasi dito po sa Pilipinas, ang number one na nagiging cause ng bankruptcy ng isang pamilya is kawalan ng healthcare. Kasi kahit anong dami ng pera natin, kahit anong dami ng ipon natin o yung inipon natin ng mahabang panahon, isang sakit lang na medyo mamahalin, ubos po siya. Kaya napaka-importante, yan po yung pinakapundasyon na dapat napapatibay natin. Okay? And pangalawa, yung life protection or life insurance. Ang life insurance, kailangan natin? Hindi. Kailangan. Pangalawang question, meron ba tayo? Wala. Kasi kung wala, malaki din yung problema. Just imagine, alam ba natin kung kailan tayo kukuhanin ni Lord? Alam ba natin kung kailan tayo mawawala? Ang question, paano po kapag meron pa tayong pinag-aaral or sinusuportahan? Paano po sila? Diba? Kung meron tayong life insurance or life protection, yun yung instant money na pwedeng maiwan sa pamilya in case nakuhanin ka ni Lord ng maaga. Ibig sabihin, pera na pwede nilang magamit, mapagpatuloy yung buhay na nakasunayan. And pangatlo, ma-manage natin yung ating utang. Yan, saping utang. Kapag hindi po natin na-manage or na-eliminate yung utang, tayo po ang ima-manage na. No, tayo po kasi mga Pilipino, na akala natin kapag may emergency na dumating, ang unang-unang tinatakbuhan is utang. Diba? So akala natin yun yung emergency fund. Hindi po. So dapat nai-eliminate or na-manage natin yan hanggat maaari, natatanggal talaga natin yan. Kasi ang utang depende sa paggagamitan. Merong bad and merong good. No? Yung good yung ginagawa ng mga negosyante and yung mga bad is ginagawa ng karamihan. Nangungutang pang luho. Clear po ba? And pang-apat, yung emergency fund. Ang emergency fund is yung pera na nakatago na pwede mo mahugot in case na may biglaang pangangailangan. Hindi po bangko di ate, bangko di kuya, bangko di tatay, bangko di nanay. Now, ang emergency fund po is nakatago na pwede mong mahugot ng mabilisan. And panglima, yung investment. Ang investment po, yan po yung pinakabubungan. Pinakabubungan na kung saan kapag hindi na natin kayang magtrabaho or sabihin natin na retired na tayo, meron pa rin tayong perang pagkukuhanan o perang nagtatrabaho para sa atin. Hindi naman ibig sabihin na nag-retire tayo, titigil na rin ang gastusin. Kung mapapansin nyo po, kailan ba mas magastos? Kapag tumanda or ngayon na bata pa tayo? Just imagine na 10 years, 20 years from now, magkano kaya ang bilihin? O, pagdating ng retirement, magkano kaya ang hospitalization? Magkano kaya ang gamot o maintenance? So, kaya napaka-importante na matutunan natin paano ba talaga pagtrabahuhin yung pera para sa atin. Okay? And yan po, no? And bakit ba natin kailangan? Kung titingnan nyo po, kung gusto natin maging financially secured, kailangan mapatibay natin to step by step. No, hindi po kailangan biglaan, kailangan po natin mapatibay unti-unti. No, just imagine kung wala ka nito lahat at meron kang utang, palagay mo anong future ang meron. Diba? Kapag may dumating na problema, saan ka huhugot? Pero just imagine kung meron ka nito lahat, tama at matibay. Magbigay ka ng problema na pwedeng dumating sa iyo pagdating mo ng retirement. Magkasakit, meron kang healthcare, hindi na kaya magtrabaho, meron kang investment, may solusyon ka na agad. So, ibig sabihin, meron ka na agad solusyon, wala pa man yung problema. So, pwede tayong maging financially secure. Yan. So, sana marami kayong natutunan dito sa ating Solid Financial Foundation. And then, sir, paano ko po ba mabibuild ito? Kung bakit po namin kayo gustong maging part ng IMG community? Kasi, kung tayo po is part ng IMG, lahat po ng mga platform na pwede nating daanan o lahat ng platform na kailangan natin para ma-build natin yung ating financial structure, pinoprovide na ni IMG. Just imagine na, kung gusto mo ng healthcare, long-term healthcare na kung ano ang age mo ngayon, up to 100 years old covered ka.
Yun po yung Kaiser Long-Term Healthcare o Health Group. Pero tandaan po natin, napaka-importante po ng nauunawaan natin ano ba yung platform ng Kaiser. Napaka-importante po nito na alam natin yung policy natin. No, i-educate, i-guide ka namin, i-educate ka namin kung paano ba nag-work yung Kaiser. Ito lang po yung alam ko na healthcare na pwede mo pang ma-withdraw lahat ng 85% ng inuhulog mo with interest. Na kung gusto mo yung matutunan, meron kaming kinakandak na education tungkol kay Kaiser. And kung i-build mo naman ang investment or i-build mo naman yung investment o sa stock market, yung pinakabubungan, imbis na dumaan ka sa iba't ibang broker or agent, i-educate ka na lang namin. No, ano ba yung investment na kung saan ikaw na yung money manager ng sarili mong pera? Ikaw na yung may control. At ikaw magdi-decide kung magkano at kung kailan mo gustong i-withdraw. Tandaan niyo po, kami pong edukasyon, sa amin pong edukasyon, sa inyo po yung decision. No, kami po is guide lang po dito kay IMG. No, and kung gusto mo naman na i-build, no, kung i-build mo naman ng life insurance, ituturo naman namin sa iyo ano ba yung BPID program. No, ano ba yung pinagkaiba niya sa BUL? And ito po yung ang MB Life, ito po yung isa sa mga life insurance na mura pero mas mataas yung face amount value. No, and kung gusto mo naman na sa real estate, di ba? Kumuha ng sasakyan, may mga direct access ka na dyan na hindi ka na kakausap ng iba't ibang agent. Free travel, yan. Ito po yung pinakagustong gusto namin, yung travel, free trip qualified. No? Extra income and become financial educator. So, ibig sabihin, lahat po yan meron ka ng access. May mga recorded video, may kinakandak po tayong one-on-one, and meron din po tayong kinakandak sa mga especially sa mga OFW po, sa madaling araw na presentation. May group presentation and one. Yan, clear po ba? So, kaya importante po na maging part tayo ng IMG community. Yan. So, pag-usapan po natin yung investment, no? Isa sa mga blocks na dapat natin na build. Ang investment, meron tayong tinatawag na direct and indirect. Kapag kasi tinawag nating direct trading, no, may hahalin tulad na natin siya sa isang sugal. Ito po hindi ko sinasuggest lalo na po sa mga tao na gustong magsimula ng pag-i-invest sa mutual fund, mag-invest sa stock market. Ulitin ko po ang trading po is high risk. No? Kaya nga po, karamihan po sa mga kabataan ngayon, trading agad, wala namang pong problema for experience, pero kapag hindi ka marunong or hindi mo alam yung kalakaran or hindi mo alam yung mga technical, mas lamang na matalo ka. Kasi ikaw yung pinaka-fund manager dito. No? And meron naman tayong tinatawag na indirect. Ang indirect or mutual funds, yan po yung merong fund manager na magmamanage ng pera mo. So, ibig sabihin, ikaw, as an investor, ikaw is lagay na lang ng lagay na parang nag-iipon sa bangko. Ang indirect, yung example, meron kang 10,000, ilalagay mo yan sa mutual fund, and then si mutual fund, meron yung fund manager na marunong or may alam o professional pagdating sa pag-i-invest sa stock market. So siya yung magmamanage, siya yung magdi-decide kung saan niya ilalagay. And good thing, lahat ng perang ini-invest natin is naka-diversify, nakakalat. Okay? So, yun po, and dalawang klase ng pag-i-invest, direct at saka indirect. So, para mas maunawaan natin, ito, meron tayong dalawang example. Example, meron kang 10,000 pesos. No? Ngayon, dahil hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera mo, pwede kang dumaan sa option 1. Ang option 1, yan po yung mga bangko, yan, Pag-ibig MP2, yung mga life, no, yung mga BUL. Yung 10,000 pesos mo, dinaan mo sa option 1, example sa kay Pag-ibig. Ngayon, si Pag-ibig, siya po yung Pag-ibig MP2, siya po yung maglalagay sa mga blue chips company o ilalagay niya rin yan sa mutual fund. Tandaan po natin, ang bangko, ang Pag-ibig, and ano man yung mga investment na involve ang mutual fund is diyan lang din sila nagpapalago ng pera.
no, sa ekonomiya natin. Ngayon, kung yung 10,000 mo kumita ng 12 to 15%, ang babalik po kay Pag-ibig is 12 to 15%. Pero ang ibabalik kay investor, magkano? O ilang percent? 5 to 7% na lang. So kasi nga po, sila po ang nagpakahirap, hindi naman sila papayag na sila yung walang kikitain. Kung mapapansin niyo po yung tao nasa labas kasi you are not part of financial broker company. Ipina-manage mo lang yung pera mo. Clear po ba? And option 2, become, ayan, so become you are part of IMG. Option 2, yung 10,000 pesos mo, dahil part ka ng IMG, pansinin niyo po yung tao nasa loob. No? And then, yung 10,000 mo, tuturuan ka po namin kung paano mag-invest sa mutual fund, like Soldivo. Yung 10,000 mo, kapag in-invest mo sa mutual fund, example, kumita po ng 12 to 15%, example lang po then, pagbalik po niyan sa'yo, 12 to 15% din. So, sir, bakit mas malaki? Kasi nga po, ikaw na yung directly naglagay sa mutual fund. Tinuruan ka lang po namin kung paano. No, and good thing, no, hindi ka required monthly mag-top up. No, hindi required kasi ikaw na yung magde-decide kung magkano at kailan mo gusto mong dagdagan. So mamaya pag-uusapan natin ano ba yung mga advantage pa and ano pa yung mga benefits na pwede nating ma-enjoy. Okay? And yan po. And ito po yung isa sa makikita nyo din sa inyong dashboard ng IMG o portal. No, lahat po ng ini-invest natin is kita po, no, na monitor natin anytime. And nakikita din po natin yung galaw ng market. Unlike sa ibang platform. Ulitin ko po lahat po ng perang inihuhulog natin na monitor or nakikita natin. Anytime pwede po natin siyang buksan kasi nga po, siya po is website, hindi po application. Take note po ang application madali siyang mabura and kailangan po website. Now, sa pagdadagdag, kita nyo po dyan, 1,000, 5,000, 10,000, pwede ka pong magdagdag ng 20 pesos. No, kung itatanong nyo, sir, na-withdraw na po ba? Yes po, nakapag-try na rin po tayo mag-withdraw and ilang beses na. No? So, nakalagay po dyan kung magkano lahat ng in-invest mo and ano po yan, detailed po yan, booking date, yung net asset value and shares. And don't worry, meron po tayong mga recorded video kung ano po ba yung technical explanation about Soldivo Fund. Ngayon, ang di-discuss lang po natin is pure overview or basic. Pag magdadagdag ng investment, i-click mo lang po yung add subscription. Kapag naman mag-withdraw, request redemption. Sabi nga po, sir, hindi pa man nagsisimula, ang tanong na sa amin is paano ba mag-withdraw? Is imagine ang mentality po natin mga Pilipino, puro pa-withdraw. Wala pong pa-ipon. So, tandaan po natin, kailangan muna natin magtanim bago tayo mag-harvest. Yan. And meron po tayong mga recorded. And yan po, no, and request redemption naman kung gusto nating i-withdraw lahat ng investment natin. Yan. So, other investment, hindi lang naman po stock market. Meron tayong tinatawag na sa hospital, pwede ka mag-invest sa real estate, sa gold, farmland, forex trading and cooperative, kooperatiba. No. Pero yun nga lang, kailangan syempre natin ng time, capital, knowledge, and community. No? Bago tayo makapag-invest, kailangan ang number one po na dapat nating ini-investan is kaalaman. Bago tayo magsimula ng isang investment. Okay? Clear po ba? So, and sir, ito po yung mga top 10 advantage of being IMG member. Ang kagandahan po is ang initial investment dun sa membership is mapupunta agad sa investment. Ang membership po natin is 6,000 pesos, one time lifetime na po siya. Ulitin ko po ang membership po natin, 6,000 pesos, one time lifetime na. Then yung 1,000 pesos, yun po yung mapupunta dun sa investment. Initial po yun. Yun yung panimula natin. And highest return, no, yung ROI, good thing dahil nga direct ka na, o ikaw na yung mag-i-invest directly.
mas malaki po yung return of investment. So, and then, kung wala kang pang-invest, kasi no required monthly top-up naman, hindi ka mapupwersa na mag-invest. Pero tandaan po natin, ito po is ipon natin. No? Ipon nyo po na kung saan ito po yung aanihin nyo pagdating ng panahon. And dun sa ipon natin, ano po ba yung gusto nyo? Malaki or maliit? So, kayo po yung magde-decide. And minimum top up, 20 pesos. Ang pinaka-minimum, 20 pesos. Just imagine 20, 50, 100, or 500, 1,000. Nasa sa iyo po. No, kasi nga, you are in control. Can withdraw after 6 months. Meron lang po tayong tinatawag na lock-in period na hindi mo pwedeng i-withdraw yung pera mo. Pero after 6 months, pwede mo nang i-withdraw. Kasi rules po talaga ng kahit anong investment yan. No fees and charges. Kapag nag-invest ka ng 1,000 o 10,000, 10,000 din yung papasok. Kapag nag-withdraw ka ng 10,000, 10,000 din yung mawi-withdraw mo. So wala siyang mga other charges. No, and you're in control of investment. Ikaw na yung bahala, no, kung kailan mo siya gustong dagdagan. And accessible anytime and anywhere. With insurance coverage. Yan. Pag-usapan po natin yung insurance coverage kasi po meron siyang 100 to 300,000 personal accident insurance from Manila Bankers. Ibig sabihin, habang nag-iipon ka or nag-i-invest ka, binibigyan ka din ng protection ni IMG. And meron pa po siyang Fidelity Life, 50,000 na kapag namatay ang isang plan holder, meron pang makukuha yung pamilya. So, saan ka pa nakakita na nag-i-invest ka lang pero pinoprotektahan ka ni IMG? And free unlimited check-up and consultation sa Kaiser Medical Center. Just imagine, pwede ka pang magpa-check up sa Kaiser Medical Center na malapit sa inyo. No, so, magkano rin ang consultation? Just imagine, 500, 600, 700, pero dito, libre. Once again, I'm Alvin Rosales, ang inyong pong financial educator. Ngayon, kung meron po kayong tanungan or clarification, pwede nyo pong i-scan itong QR code. Nandito na po yung mga information and pwede nyo pong i-visit yung page namin, yung IMG Kabuyaw Financial Center. No, and sa lahat po, kung gusto nyo pang matuto, pwede po kayong umattend ng aming mga webinar, mga recorded video, and bibigyan po namin kayo ng free financial check-up. So once again, maraming salamat po and God bless po.